is Ocean Park Day nga namin dito sa Hong Kong at alam naman natin na sa sobrang laki ng Ocean Park nila dito halos imposibleng maikot mo siya lahat in one day. Kaya naman I wanna share our itinerary and some tips na rin when going around Ocean Park with a toddler. Mga 10:30 AM na nga kami nakaalis ng hotel, tas may nakita pa kaming Christmas display sa baba ng mall kaya nagpa-picture pa si Bebe. Dito nga pala kami naka-check-in sa The Silvery by M Gallery at since sa Tongchong nga kami galing, inabot din kami ng mga more than 1 hour bago nakarating ng Ocean Park. Ilang lipat din kami ng train. Tapos pagdating sa Ocean Park, syempre nagpa-picture-picture pa ulit kami sa harapan kaya mga around 12 noon na kami nakapasok talaga sa loob. Meron na rin kasi agad na mga crocodile exhibit kahit sa labas pa lang ng Ocean Park at kung anik-anik pa na mga display na nag-capture ng attention ni Bebe. Sa clock ko nga lang din pala nabili yung ticket namin dito. And then meron na rin palang link for the ticket doon mismo sa voucher ng clock and yun na mismo yung ipepresent mo sa entrance ng Ocean Park. So no need to redeem physical tickets from the counter. Pagpasok nga namin sa loob, nabudol nga agad kami kasi nasa tabi ng entrance yung isang gift shop nila. So habang nagtitingin nga kami ni Bebe sa gift shop, kumuha naman ng stroller si Daddy para mag-rent. Malapit lang din sa entrance yung stroller at wheelchair rentals nila. 150 HKD din pala yung rent ng stroller dito katulad ng sa Disneyland. Tapos may deposit din sila na 100 HKD. Pero since hanggang 7pm lang si Ocean Park, dapat before 7pm mabalik nyo na yung mga strollers nyo ha para makuha nyo ulit yung dineposit nyo. Tapos katulad din sa Disneyland, plastic din yung mga main chairs ng stroller nila pero mas mababa siya ng unti. Hindi rin siya nare-recline or nafo-fold pero kasya pa rin naman siya sa train at cable car ng Ocean Park. Alam na ng mga staff doon kung paano siya ipepwesto kapag sumakay kayo. Meron nga rin palang app si Ocean Park and online map so helpful din i-download yung mga yon para mas madali kayong mag-navigate. So anyways, after namin magpabudol sa gift shop, dumiretso na kami sa Ocean Express sa Waterfront Station para umakyat sa kabilang bundok. Oo, nasa bundok kasi talaga yung half ng Ocean Park. Yun yung tinatawag nila na The Summit and may two ways to reach that, either by train or cable car. So dito muna kami sa train na mukhang submarine sa loob. Yung first wagon nga pala nito dedicated for those na naka-wheelchair at may dalang stroller. Paglabas nga namin dito, plano sana namin dumiretso dun sa Polar Adventure area. Kaso hindi naman namin alam kung paano iakyat ng escalator yung stroller kaya pumunta na lang kami dun sa rainforest. Tapos nakita namin dun yung adventure trail na pwede sa mga bata. Pero lakad-lakad lang doon, tapos may mga exhibit sila ng mga animals na makikita sa rainforest tulad ng arapaima, capybara at kung anik-anik pa. Pwede ka rin palang mambasa dito ng mga sumasakay sa The Rapids na ride. Ito yung parang Rio Grande na ride sa EK. Ang saya kaya mambasa lalo kapag asintado ka. After nga namin sa rainforest area, naglakad-lakad muna kami hanggang makarating kami sa Polar Adventure kung saan nandun yung mga penguins at iba pang animals na makikita both sa North and South Pole. May viewing area nga rin pala malapit doon kung saan makikita mo yung cable car at yung east side ng Hong Kong. Malapit din doon yung ride na hair racer kung saan yung tsaka na clown yung bubungad sa'yo. Color cake. Anyway, after namin sa Polar Adventure, naglakad-lakad na nga kami para maghanap ng makakainan dahil mga 1:30pm na rin yata yun. Nakita namin yung Baby Restaurant kung saan napaka-nice ng view nila at talaga namang marerelax ka at makakapahinga ka after ng maraming lakad. Tapos puros Pinoy din ata yung mga crew doon. Yung pagkain nila dito kapresyo din ng sa Disneyland, mga 150 HKD pero mas ox yung serving size dito or baka dahil puros Pinoy din kasi yung mga crew. Anyway, maganda mag-late lunch dito para hindi na ganun kapuno. Tapos nasa ilalim lang siya ng cable car station. So mas maganda sana kung di pa kayo gutom, libutin nyo muna yung Marine World area. Tapos saka kayo kumain sa Bayview. Tapos saka sumakay ng cable car pababa pabalik sa Waterfront Station. After nga namin kumain dito, nanood kami ng dolphin show. Napakatarik mga ma'am, so kung takot kayo sa heights, kapit lang katulad ko. After nyan, pumunta na kami sa Shark Mystique at talaga namang nag-enjoy si Bebe manood ng mga sharks at stingray dito. Napakalamig din sa loob pero bawal ang mga strollers so lakad-lakad lang ulit dito. After namin sa Shark Mystique, gusto pa sana namin mag-jellyfish kaso nag-decide na kami na bumaba na dahil ang haba na talaga ng pila sa cable car. Nakatulog na nga si Bebe sa haba ng paghihintay. Akala nga namin hindi magkakasya yung stroller sa cable car pero alam na naman ng mga kuyang nag-a-assist doon kung ano yung gagawin. Napakatarik nga pala ng cable car nitong Ocean Park kaya kahit si Daddy kinabahan ng very light daw. At mas maliit din pala ito compared sa cable car papuntang Buda. Tas dito isang cable car per group tas max 6 packs per cable car lang. Super lamig nga dito sa taas kaya sinuotan ko na si Bebe ng isa pang damit. Bali pangatlong patong na to. Anyway, pagbaba namin sa cable car nakita namin yung exhibit about sloths so pumasok muna kami doon. Ang lalaki pala nila tas hindi sila gumagalaw. Bawal din ang maingay sa loob para hindi mastorbo yung mga sloth. Naalala ko tuloy si Sid the Sloth from Ice Age. After nga dyan, doon na kami pumunta sa Whiskers Harbor at itong area na ito yung pinaka-suitable for kids and toddlers. Para siyang isang malaking playground for kids. At kung di nga lang kami kakapusin ng oras, malamang dito na kami tumambay ng matagal. Pero since magdidilim na nga at 1 hour na lang ang meron kami, pumunta na kami sa The Grand Aquarium. Parang hindi masyadong grand yung aquarium na to or pagod na lang kasi kami. Or pwede rin may ganto sa Manila kaya normal lang ang atake nito sa amin. Pero anyway, nagpabudol na lang ulit kami after nitong Great Aquarium at ito na yung last attraction sa listahan namin. At habang naglalakad nga kami palabas, napansin namin na maraming tao na nakaupo sa may aqua lagoon. Kaya nakitambay na rin pala kami. Turns out, may lights and sound show pala every ilang minutes. Tapos pagdating ng 7pm, may fireworks show din sa dulo. Gala of Lights nga pala yung tawag dun sa fireworks display na yon at hindi siya palaging meron. Nagkataon lang na nung nagpunta kami, may schedule siya. Anyway, mga 9pm na nga pala kami nakabalik sa City Gate Mall at pagod na si Bebe
bebe. Kitang-kita naman sa mukha niya. Pero food is life, kaya bumili muna kami ng food sa mall bago umakyat sa hotel. O siya, yan na muna.